Ito po talaga ay napakalaking katanungan dahil kung matinding ipagyabang na itong mga diehard data, yung kanilang volume, ang dami daw na supporters ni Duterte nga at yun nga, sila daw ang nakatulong kay Marcos Jr. para nga mailuklok sa pwesto yung nasa Malacanang ngayon. At syempre sila ang nagdala daw ng unity. Ibig sabihin, ipinagmamalaki nila na buo at talagang may power ang mga diehard, mga DDS na tinatawag. May mangilan-ngilan tayong kakilala at kaibigan. Ang hirap, no? Ang hirap maging kaibigan ng isang diehard eh. Ang isang DDS. Siguro makakilala, sige. May mga kakilala tayong ganon. At alam na alam, tumbok natin. Walang pinagkaiba ang ugali ng mga diehard talaga. Totoong kakaiba. Anyway, kakaiba talaga. Deviant people. Anyway, paano sila nag-exist? Paano sila nabuo? At anong nangyayari? Bakit patuloy silang nagmamaang-maangan? Take note, etong mga to ay hindi naman yung tipong walang pinag-aralan. Hindi lang naman yan mga tambay, di ba? May ilan dyan na mga professionals, mataas ang kalidad ng pinag-aralan, pero die hard. Pero, walang sariling pag-iisip, walang sariling desisyon, walang paninindigan. Yun yung pagiging die hard, pagiging panatiko. Anyway, so lumabas to kamakailan. 59% ng mga Pilipino ay pabor sa muling sumapi or pagsapi ng Pilipinas sa ICC, 59%, a lot higher. Dahil 55% ng mga Pilipino ang nagsasabi naman na government or ang gobyerno ni Marcos, gobyernong ito, administrasyon ni Marcos Jr., ay dapat makipag-ugnayan, makipag-cooperate sa ICC sa kanilang investigasyon na ginagawa sa war on drugs nga na si Digong. Ulitin natin, Peking War on Drugs. Napakarami na pong nagbigay ng term na yan. Okay. So, Peking War on Drugs daw yan. Alright, so yun nga, anong sabi dito, nasaan na ang mga DDS? Nasaan na ang mga diehard? Siguro inisip nila, tago muna tayo, kubli muna tayo, tignan natin kung meron tayong mahihita, lalo na po yung talagang nag-aantay ng mga ayuda. Pagdating siguro ng 2025, anyway, 2020, anyway, sa susunod na presidential election, na kung nga ay si Sara ang kanilang dadalhin at tatakbo, siyempre si Sara Duterte. Siguro lalabas yung mga yan at syempre gagamitin na naman ang makinarya ng mga Duterte. Unang-una yung kasinungalingan. Unang-una yung pang-uuto. Unang-una or pangalawa syempre yung kailangan gumastos. Gumastos para kanina sa mga trolls, sa mga troll farms. Ganyan ang sistema at syempre sa mga paayuda ko. No? So, ibig sabihin ba niyan, maglalabas na nila itong mga diehard pag malapit na naman ang election dahil, yun nga, meron na naman silang aasahang ayuda. Masaklap, pero sa kapiranggot or sa kukunting ayuda na yun, kapalit ng paghihirap ng ating bansa, kapalit ng kahihiyan din ng ating bansa dahil totoo na ang dala ng mga Duterte ay kahihiyan. Sa buong mundo, ay kahihiyan. Pati na rin, siyempre, ang mga Marcos. Komento ng mga netizens tungkol dito. Abay, oo nga, no? Dahil marami na rin pagkakataon, may mga pagtitipon, nakikita tayo ko, no, na mga supporters ni Sara Duterte, pero kukonti lang. Mga supporters ni Ganire, ni Digong, may pagtitipon sa isang area, halimbawa sa Metro Manila, sa Manila City Hall, or sa Liwasang Bonifacio, meron atang pagtitipon doon dati, na bilang sa daliri, yung mga umaattend, na kuno nga ay taga-suporta ng mga Duterte. So, ang ibig sabihin, mukhang lay low, mukhang nagha-hibernate ang mga diehard at lalabas na nga lang pagdating ng election. Ganon. Anyway, sinabi ng Octa Research Fellow na si Dr. David Guido na mahigit 59% ng mga Filipinos ang pabor na muling maging miyembro ng ICC ang Pilipinas or ng International Criminal Court o sa International Criminal Court. Habang 55% na nga lang or lang, well anyway, mas mataas, higit sa kalahati, 55% ng mga kababayan natin ay gustong makipag-coordinate ang ating gobyerno sa ginagawang investigasyon ng ICC. Sabi nga ng ilan, maraming magbabayang magiliw at pangungunahan niya netong apat na ito. Netong apat, hindi naman primary itong apat. Sa tingin ko si Digong lang ang primary accused at the rest ay mga secondary accusers or accused na. Anyway, Bongo, Sara Duterte, alam na natin si Calvo, si Bato de la Rosa, at yun nga, si Duterte, si Digong. Good luck sa inyo, sabay-sabay po kayong magbayang magiliw at maghanda sa sitwasyon na magiging
lololess ang inyong mga apo. Good luck!